Nagkakalapati lang, wala na akong masabi. Lupit na mga ibon, dalaga niyang kalapati. Siya ay nakakabilib, taong mapagkumbaba. Kilalang kilala niyo, punong ministro. Yo, what's up mga kaamigo? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to Punong Ministro Love TV. So ngayong araw mga kaamigo ay marami nagtatanong sa atin. Kahit sa live ko kanina, marami nagtatanong kung saan ba nagsimula si Punong Ministro? Bakit nag-vlog? At bakit kalapati ang pinili na i-vlog niya at gawing content mga kaamigo? Okay, so magkukwento ako ng kaunti sa inyong information about dun sa aking nakaraan, sa aking pagkakalapati, no? So, nung mga panahon na ako po ay high school, napakarami ko pong mga kalapati noon, mga kaamigo, sa totoo lang. At ako po ay pumapasok sa eskwelahan noon, nagbibisikleta lang ako. Okay? Kung natatandaan nyo, yung mga bisikleta nung araw na parang cyclist. Yung malalaki gulong na maliliit, yung manilipis. Tapos nakapa-ganon yung manibela. Ganon yung service ko nung araw, nung mga edad 13, 14, ayan, mga ganyan. Mga ganyan edad ko, dami kong kalapati noon, mga kaamigo. So, ang ginagawa ko noon, kada may makikita akong mga kalapati sa mga kaklase ko, mga nakikita ko nagbebenta sa daan, bumibili kagad ako dyan, mga kaamigo, kasi alam ko, racing, lalaki ng ilong, mga kaamigo. At nung araw, hindi na nagbabase sa kung anong linyada ng mga kalapati. Basta nakita mong malaki ang ilong, racing yun, mga kaamigo, at mabibili mo na. Ang bentahan nun, mga kaamigo, 50 pesos at mga 100, mga ganun ang bentahan. Pero nung mga panahon na yun, mga kaamigo, ay medyo mahal na yung 50 pesos at 100. Okay? Sa panahon ngayon, mga 1.5 na yun, mga ganun, 2,000, mga ganun na presyohan nun, mga ganun. Kasi 1987, 1989, mga parang ganun eh. So medyo matagal ng panahon. At yun nga, naging kaugalian ko ng mag-alaga ng kalapati noon dahil kasi mga kaamigo, nandadagit ako noon eh. Marami na akong batcher noon, mga kaamigo. Dahil sa dami ko ng mga kalapate, sa taas at sa ibaba ng aking mga kulungan, pati yung kulungan ng mga manok ng tatay ko nung araw, ginawa ko ng kulungan ng mga kalapate. At ginagawan ko din ng dagitan doon kung paano ako makakabihag ng mga kalapate. Noong mga panahon na yun, mga kaamigo, hindi pa masyado uso ang mga singsing ng mga kalapate sa mga probinsya. Okay? At yan ay ginagawa namin. Wala lang, libangan lang. Palipad-palipad, hindi namin alam na may mga karera pala ng kalapati talaga. So kami, nag-aalaga lang kami ng kalapati. Palay lang ang pagkain, mga kaamigo. At yun nga, hindi naman natin akalain na meron pala talagang karera ng kalapate. Ha? Pabilis ang umuwi at nagkaklak pa. May ganun pala. So dahil nga nasa probinsya tayo, hindi natin alam yung mga ganyan mga sistema. At may mga club, mga ganyan. Nung araw, alaga lang ako ng alaga ng kalapate dahil yung bahay namin nung araw dito sa Nueva Ecija, may mataas na puno ng kahoy ng akasya na nasa ilalim yung bahay namin. Para nakaganyan yung akasya, mga kaamigo. Sa laki ng puno ng akasya, dito yung bahay namin. Okay? Ito yung bahay namin, ito yung puno ng akasya. Nakaganyan sa bahay namin, sa kalahati ng bubong yung mga sanga. Napakalaki po nung akasya na yan. Doon nagdadapuan yung mga kalapati ko nung araw. Napakadami po, may higit 100. Naipon na naipon yun. Dumami ng dumami. Yung mga breeder ko, anak ng anak, mga kaamigo, dumami ng dumami. Pero wala naman ako singsing na nilalagay. Nagagandahan lang ako sa mga iba-ibang kulay, mga white light, yan, mga itim, mga puti. Nagagandahan lang ako dyan, mga kaamigo. Ang dami kong kalapati nung araw talaga. So nahinto lang yung mga pagkakalapati ko nung ako yung bata pa. Dahil nga sa palipat-lipat na bahay, yung palang aming tinutuluyang bahay ay hindi pala sa amin, lupa. Okay? So dumating yung panahon na pinaalis kami doon at lumipat kami sa ibang bahay, sa ibang lupain. At kami po ay hindi rin namin sa aming lupa yon. Kumbaga, nakikitira lang yung magulang namin at hindi ko alam kung binili ba yun o hindi. Basta nakikitira lang kami, magtatayo ng bahay doon. Ganun lang. So, nung araw kasi mababait ang mga tao na pinapahiram-pahiram yung lupa. Parang ganun na nangyari sa buhay namin noon. At napakahirap po ng buhay namin noon kasi lahat kami, hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Okay? At dahil nga ako, madiskarte ako sa buhay, hindi ako nag-aaral ng college, mga kaamigo.
Hindi ako nagkapag-aral ng college, dumiskarte lang ako, nag-aral ako, nagtrabaho ako. Habang nagtatrabaho ako, nag-aaral ako. Sinuportahang pagka-graduate ko ng high school, mga kamigo, umalis na ako sa amin. Naghanap ako ng trabaho dito sa Maynila. Tapos naghahanap ako ng trabaho, nag-aaral din ako. Pinagsabay ko yung pag-aaral ko ng vocational hanggang sa nagtrabaho ako, ganun. Trabaho, aral, hanggang sa nakagraduate ako ng 2 course sa vocational. O yun ang ginamit ko kung bakit ako nakapag-abroad, mga kaamigo. Nag-TESDA rin ako, uso na nung araw yung TESDA, mga kaamigo. So 2 course yung nakakuha ko doon. At okay naman, sa mga panahon na yun na nagamit ko yon para maging credential ko papuntang ibang bansa. At dahil nakapunta ako na ibang bansa, first time ko nag-apply sa ibang bansa, first time ko rin na matuloy. Dire-diretso po yung processing noon hanggang sa makaalis kami. Okay? Hanggang sa na-assign kami sa Middle East, mga kaamigo. Nagbabantay kami ng mga langis, ng mga hari, langis ng gobyerno na kinukuha sa mga disyerto, mga kaamigo. Once na nakakita kayo sa disyerto sa ibang bansa, sa Middle East, na may mga cabin na mahahaba, tirahan po ng mga tao yun na may mga solar sa taas. Ganun ang tirahan namin nung araw, pero kumpleto na yon. Solar, may mga kwarto, may mga bed, may kusina, may CR, kumpleto na sa loob. Pero yung cabin na yon, mga kaamigo, parang yung trailer truck na nakikita nyo dyan sa atin na mahahaba. Yun yung ginagawa naming doon na bahay. Kumbaga, yung gobyerno ng Middle East, ganun yung mga pinapatirahan sa mga nagtatrabaho sa mga disyerto, mga cabin. Tapos lalagyan na lang ng mga balcony yun para lumuwang, humaba, lumapad, ganun. So, ang diskarte ko noon, mga kaamigo, talagang hindi ko rin maakalain na sa ibang bansa, makapagkakalapati rin ako doon, mga kaamigo. Nag-alaga pa rin ako ng mga kalapati doon, mga kaamigo, sa disyerto, na alam ko namang mahihirapan akong paramihin dahil nga ang problemang una, yung pagkain ng kalapati dahil nasa disyerto. So kung ano yung kakainin ng tao, yun din ang kakainin ng kalapati. So ang ginagawa namin, pag bumibili ako ng rice sa supermarket, bibili na rin ako ng para sa kalapate. Bibili na rin ako ng munggo para sa kalapate. So, meron ding mga wheat doon, mga ganon. May mga nagbibigay sa akin, mga Pakistan, mga lokal. Hinahatid doon sa cabin ko, pampakain sa mga kalapate. So, yun ang naging proseso ng pagkakalapate ko. Hanggang sa napadami ko yung mga kalapate ko doon na binibili ko rin naman. 20 dirham, 30 dirham, 50 dirham, kada isang kalapate. Hanggang sa naparami ko din na naparami. Napaabot ko yun ng mga 50 piraso doon sa disyerto, mga kaamigo. So nagkaroon na ako ng mga kalapate sa disyerto pa lang. At pinaparo-paronda ko rin doon yun. Okay? So natuto na ako na magparami ng kalapate doon sa Middle East. Yung kasama ko sa cabin kasi hindi mahilig eh. So ako ang mahilig. So naingganya ko yung mga iba namin mga kasamahan, mga Pilipino sa iba't ibang cabin na ang layo ay 20 kilometer, 25 kilometer ang layo, mga kaamigo. Sa land yun yung kilometer. So medyo malayo din yung mga pagitan namin doon kada isang cabin. So naparami ko yung mga kalapati ko hanggang sa nagbebenta-benta na rin ako sa kanila. Sa mga Pilipino doon. 100 dirham isang pares, mga kaamigo, ang benta ko naman sa kanila. So yan palang makikita na natin na talagang sobrang hilig ko sa pag-aalaga ng kalapate. Nag-alaga din ako ng mga manok doon sa disyerto, mga kaamigo. Okay, naibenta ko rin lahat yon sa mga kasama namin mga Pilipino dahil syempre ako magtatrabaho na ako sa city eh. Sila nasa disyerto eh. So, syempre maiiwan na lahat yung mga inaalagaan kong mga kahayupan na yan tulad ng kalapate. So, binenta ko lahat yon, mga kamigo. Binenta ko lahat. Kasi nga, hindi mo naman pwedeng hingin kasi ako bumili rin naman ako ng kalapate para mapadami eh. Yun. Tapos, nung na-assign na ako sa city, lahat ng kalapati ko, pinagbibili ng mga kasamahan ko, mga Pilipino sa disyerto. So, yun ang naging alaga nila. Magmula nun, hindi ko na nabalitaan pa yung mga kalapati ko kung tuloy-tuloy ba yung pagpaparami. Naalala ko yung sinabi sa akin ng kasamahan ko sa disyerto na yung kalapati ko doon ay dumadami na. So, hindi ko na alam kung ano pa nangyari doon sa mga panahon na yan kasi mula nung panahon na umalis ako sa Middle East is
Hindi. Umuwi ako, 7 years na ako dito sa Pilipinas eh. Okay? So, 2017, 2018 yata ako 2017 ako umuwi ng Pilipinas. So, hanggang ngayon. Kaya mga kamigo, yung pag-aalaga ng kalapate, dala ko hanggang ibang bansa. Okay, so ang nangyari, nandito na ako sa Pilipinas, wala akong trabaho, pinauwi na ako ng asawa ko. So, naging trabaho ko lang dito mga kamigo. Nung dumating ako dito, yung isang kotse namin, ginawa akong Grab. Nag-Grab ako. Yeah, yan ang naging business dito. Nagbibiyahe ako ng Grab, pero hindi naman ako full-time. At ang ginagawa ko lamang ay pabiyahe-biyahe, pa ilang customer lang, ilang pasahero lang, 4, 3, 5. Hanggang sa dumating yung pandemic, nahinto na ako. Hindi na ako nagbiyahe. Yun. So, doon ko na naisipan na bakit di ako mag-alaga kaya ng kalapate. Parang trip ko mag-alaga ng kalapate. So, humingi ako ng kalapate sa tropa, 2 muna. Sabi ko, bigyan mo ako ng alaga ng kalapate, 2 lang. Okay? So, yung 2 na yon, inalagaan ko dito sa bahay namin. So, bumili lang muna ako ng double cage. Pagkatapos, umuwi ako sa probinsya, doon sa may warehouse, humuli ako doon ng mga kalapate. So, humuli ako ulit ng 2 ron. So, bali naging 4. So, wala pa akong kaalam-alam sa mga racing na yan. Basta, nag-alaga lang ako. Tapos, may nakilala akong bigla na dito sa amin, dito sa Manila, na nagkakalapate at nagkakarera. Naingganyan niya ako. O, total naman nag-aalaga ka ng kalapate, hindi naman pangkarera. Bakit hindi mo subukan na yung mga kalapating pangkarera ang alaga mo? Ano ba ako yun? Hindi ko alam eh. O, eto, mga pangkarera to, inilalaban to, pabilisang umuwi. Tapos palayuan, kung uuwi kalapati mo, ikaklak mo, ganun. Ganun ba ako? Magkano ba ako isa? 12,000, 15,000, 20,000 ang isa. Nagulat ako, ha? Sabi ko, mga kamigo, pambihira. Kapakamahal naman ka ako ng mga kalapati mo. Oo, mga pangkarera yan, sabi niya. Kaya pala. So, yun, nagkaroon na ako ng knowledge nun. Pero hindi pa ako bumili nun, mga kamigo. Hanggang, nakahiram ako. Naging kaibigan ko yun. Nakahiram ako sa kanya ng 1 pares. Sabi niya, eto, hiramin mo muna ito 1 pares. Gusto kong magkalapati ka dito, sabi niya. Pag napaanak mo to, kung ilan ang gusto mong anak, singsingan natin. Sabi niya, tsaka natin ilaban sa karera. Pero hindi ko na, mga kaamigo, pinarami yun. Naka-1 anak lang ako, tapos sinoli ko na yung kalapati sa kanya. Ang sabi pa nga niya, pagka gusto mo nang isoli sa akin yung mga kalapati ko, pakawalan mo lang, uuwi dito yan, kahit gano'ng katagal sa'yo, pinakawalan ko. Di umuwi sa kanila. Naka-1 anakan lang yan, at yung anak na yon naiwan dito. So, hinayaan ko lang, dito lang siya, 2 yung naging anak. Tapos, bigla ko na lang nakilala si Mentor dito sa bilihan ng na magkakalapati dito sa poultry supply. Nakilala ko si Mentor sa ni Concilio. Sabi niya, ano ba bibilin mo? Bibili po ako ng pagkain ng kalapati. Nag-aalaga ka ba ka ng kalapati? Opo, ako meron akong 4 doon. Gusto mo ba ng kalapati? Sabi niya sa akin. Ako, marami akong kalapati. Nasa almost 200, sabi niya sa akin. Ganun po ba? Sabi ko, pwede po bang makita? Yun, niyaya na ako ni Mentor noon. Hanggang sa lagi na ako nagpupunta kay Mentor, nakikipagkwentuhan ako hanggang sa bumili na ako ng bumili sa kanya. Hanggang sa dumami ng dumami, ayan na. Nung dumami na yung kalapati ko, ipinamigay ko na yung mga alam kong mga hindi pang karera. At yung iba, pinakawalan ko na lang dito. So, yun. Hindi ko alam kung saan na nagpunta yung ibang kalapati kong pinakawalan. Tapos yung naging anak ng hiniram ko, na ipamigay ko na din sa mga pumupunta-punta dito, mga bata. Okay, nagsimula na ako magpaanak noon. Nagsimula na ako magpaanak hanggang sa nagte-training na ako. Nagpagawa ako ng lock dito sa Manila, mga kaamigo, maliit lang. So, nagpagawa ako, parang wala lang. Nagpagawa lang, parang malagyan ko lang ng kalapate. Tapos nagte-training na ako. Kasama ko na yung mga naging anak ng mga kalapating nabili ko kay Mentor. Tapos, itinotos ko na, nagbablog ako ng 1 minuto, ganon. Binablog ko lang, di ko na maalam na vlog yon. Tapos, meron akong channel sa YouTube, in-upload ko lang doon. Baka lahat mo yung upload ko na isa na yon, nasundan. Sabi ko, 1 minute, 3 minutes, mga ganon yung upload ko nung una eh. Aba, akalain nyo yun mga kaamigo na yung kalapati na yun, tuloy-tuloy na pala yung pagpaparami ko.
hanggang sa lagi na kami nagkukwentuhan ni Mentor, ganito gawin mo, ganyan-ganyan. Tinuturuan ako ng diskarte ni Mentor para lalaban daw ako sa karera. Di ba? So si Mentor yung nagpa-upgrade din sa akin sa pagkakalapate para makasali ako sa mga kare-karera. Hanggang sa dumating na yung mga magulang nila 4, marami na nagbibigay sa akin ng mga tropang nakikilala ko. Okay? At siyempre, mga kaamigo, hindi ko rin akalain na marami rin ako makikilala sa pagkakalapate, naging magkakaibigan. Okay? At yun nga, nagsimula na yung pagbablog ko noon hanggang sa dumami na ng dumami na kakakilala ko, nagblog ako hanggang sa makapunta na kami ng Bio Pigeon, Bio Research, marami ako nakilala mga vlogger doon. Vlogger na pala yung tawag sa pag-upload ko noon hanggang sa mayroong nang nanonood ng mga vlog ko, 100, 20, mga ganon, 200, mga may nagbi-views na sa mga vlog ko. So hindi ko akalain na maiimbitahan ako doon sa Paranaque para sa mga magkakasama ng mga vlogger. Nakakasama ko sila doon. Na yung dating mga pinapanood ko lang, nakasama ko na sa mga meeting na gano'n. Yun, nagsimula na doon mga kamigo. Nag-upgrade na ako na nag-upgrade hanggang sa dumami na yung kalapati ko dito sa Manila. Hanggang sa marami na akong nabigyan, nagbablog-vlog na ako, dumadayo-dayo na ako ng Dagitan. Dumating na sila 4, sila Sai, sila Bakla, sila Tawid Ulap. Dumating na sila Johnson White, dumating na. Yan ay nagiging content ko, nagkikipagdagitan ako, nagkikipagtos ako. Hanggang sa dumating ang isang araw na ayaw na ako ng kapitbahay ko at ayaw sa kalapate. Hanggang sa pinalayas na ako dyan. Okay, masama ang loob ko dahil siyempre alam ko naman na malinis ako sa loob. Hindi ako nagdudumi doon. Nasa iskinita nga lang kami eh. Hindi naman madalas dinadaanan ng tao yun at ng mga sasakyan. Pero yun, na pinababarangay niya ako. Ano daw, bawal daw yung ganun doon. Okay naman bawal. Kaya lang sa mga magkakapitbahay, dapat bigayan eh. Dapat hindi mo na lang sisiraan yung kapwa mo, hayaan mo lang siya, parang ganun. Hanggat hindi nakikita naman na talagang gagamitin yung kalsada, hayaan mo na lang kasi naglilibang yung tao eh. Nakakatulong sa ang kapwa, namimigay ng kalapate. Sa mga estudyante, namimigay ako ng mga kalapate, yung mga napapaanak ko. Tapos biglang isang iglap, may dumating na taga-ibang bansa, nagporgo dito sa Pilipinas, kapitbahay namin. Pinalayas ako sa isang iglap lang. Sinumbong ako sa mga kamag-anak niya na mga nasa barangay. Hanggang sa binating ako sa City Hall, pumunta na yung health department ng City Hall at ako pinipilit ng paalisin doon. Ayun na, wala na ako nagawa. Lumipat ako sa kabilang kalsada namin dito. Kala ko okay na kasi nakausap ko na yung mga kapitbahay at yung kung ano. Meron pa palang isang kapitbahay doon na ayaw din sa kalapate. Naayos ko na, ipaparenovate ko sana yung daan. Gagawin ko sana ng semento, flooring lahat. Gagawin ko ng kubo para may pasyalan yung mga vlogger. Kapapasyal sa akin yung mga vlogger. May kubo, may pahingahan, mga ganon. Papagandahin ko sana. Kaso, meron ding isang may ayaw sa akin. At pinagsalitaan din ako ng hindi maganda. Magkapatid silang may ayaw. Pero yung nanay nila, gustong-gusto kong mag-alaga ng kalapati. Sa tabi lang nila, pinayagan nga ako. Kaya nga ako nagpunta doon. Pero yung mga anak ayaw. May mga salbahe rin talagang tao. So, ayoko naman ng away. Ako na lang ang lumayo. So, hanggang sa umuwi na ako ng probinsya. Inuwi ko sa kabilang bahay namin. Doon ako nag-alaga ng kalapate. Doon ako nag-vlog. Pinakita ko sa tao na kahit anong pandadaw nyo sa akin, di ako susuko. Magkakalapate pa rin ako. So, inuwi ko sa probinsya. Sa may bahay ko doon. Doon ako nagpunta sa Kamahuan. Doon ako nag-alaga ng mga kalapate. Tumulong pa rin ako sa mga bata doon, ng mga walang may kalapate, walang loop. Nagpapagawa ako ng loop. Okay, tumutulong tayo sa mga nangihingi, mga walang baon. Nagbibigay-bigay din ako paminsan-minsan. At yun, mga kamigo, yung mga nasalanta ng bagyo, tinutulong-tulungan ko rin. Mahanap ako ng sponsor para mapagawa yung mga loop nila. Ganon yung mga ginagawa-gawa ko nung araw. Hanggang sa dumami na dumami yung bumibili sa akin ng kalapate, lumalaban na ako sa karera, hanggang sa nakilala na ako na vlogger, at hanggang sa nag 100,000 subscriber na ako sa Kamahuan. Doon ako nag-celebrate. Hanggang sa napagdesisyon na namin ni Mrs. na magpagawa na lang ng bahay dito sa Saragosa, sa lote nila dito. At para doon na kami titira. At syempre,
request ko na magpagawa ng loft sa rooftop. So yun na mga kamigo, doon na nagsimula ang Punong Meriso Loft TV na may loft na, dream loft na. Malaking loft na talaga yung pinagawa ko dahil nga pang-vlog. Hindi sa kadahilan ng gusto kong kumarera, kailangan malaki yung loft. Hindi. Ang dahilan kung bakit naging malaki yung loft ko doon, pang-vlog po yun talaga. Para maganda yung vlog, para maganda yung view. Kaya pinalakihan ko. Pinaabot ko na hanggang 3rd floor yung ating loft doon. Kaya natatapakan, natutuntungan, napupuntahan ng tao. Yung landing board ko. Pinaka 3rd floor na yun mga kamigo. Hanggang sa 360 viewing. Hanggang nag-upgrade na ako na nag-upgrade ng Kalapati dyan. Lahat ng mga kakilala naming champion dito sa Nueva Ecija, sa Maynila, binilahan ko ng Kalapati na lihim lang. Hindi ako nagbablog about dun sa mga kalapating nabibili ko. Inilihim ko lang yung mga nabibili ko mga champion. Okay? Alam nyo naman, pag bumili ka ng mga kalapate, syempre, mahal yon pagka may mga linyad, mga nagpanalo na. Mga kapatid na nagpanalo, mga anak na magpanalo, mga anak ng champion, mga ganon. Syempre, mahal na yon pag binili mo. So, bili ako ng bili ng mga kalapate. Bili ng bili. Hanggang sa ngayon, mga kaamigo, bili pa rin ako ng bili ng mga kalapate. Kahit marami na akong kalapate, bili pa rin ako ng bili pagka alam ko na yung bibiling ko, hindi ako lolokohin. Kaya mga kaamigo, sa mga nagkakalapate dyan, pag-isipan nyo munang mabuti na ang pagkakalapate ay sobrang gastos. Mauubos yung oras nyo dito, full time dapat, kung kakarera kayo. Okay, magastos ito mga kaamigo. Ako na nagsasabi sa inyo dahil subok ko na. Yung paglaban-laban lang sa mga kalapate, mga conditioning, training, gamot, pagkain, lahat yan gastos mga kaamigo. Ako pa na napakalaki ng loop ko. 2 ang loop man ko. Okay? So sinusweldohan ko, libre lahat. Babae lang hindi. Yun lang din kayang ibigay sa kanila eh. So yun mga kaamigo. Hindi naman sobrang kalakihan ng mga sahod ko pero may mga commission sila, may mga incentive sila pag nakakabenta ako. Okay? Pag nanalo yung mga kalapating naalagaan nila. So ngayon puro gulong kaya wala silang incentive sa mga laban. Puro gulong eh. So hindi pa kasi ganong kasanay yung aking mga loban sa ganon. Inaasahan ko lang sila kasi para may magawa lang sila, kumarera sila, di baling gumastos ako. Basta matuwa lang kami, makapag-vlog ako, sapat na sa akin yun. Pero syempre habang tumatagal mga kaamigo, naiisip ko yung gastos eh. Walang balik mga kaamigo sa kalapati. Once na natalo ka na, wala na, baon na yun. Kung hindi ka magcha-champion, hindi ka makakabawi sa gastos sa kalapate. Kaya naisip ko na magnegosyo ng kung ano-anong dapat kong gawin para magkaroon ng small business. At mahirap lumubog sa kalapate mga kaamigo, hindi ka na makakaahon talaga. Pag hindi ka nagpapanalo sa karera, hindi ka makakabawi mga kaamigo, maniwala kayo. Kaya kung sasali kayo sa karera, huwag yung dadamihan. Para sa hindi magastos. Kasi kung may pera kayo, walang problemang maraming i-entry ninyo. Kasi pag maraming entry, more chances of winning. Pero kapag konti lang in-entry nyo, wala, mabilis ang talo doon. Okay? Yun ang pagkakaiba ng konti ang sinasali sa karera at sa madami. Kaya ako lang sinasabi na para makatipid ka gastos, para yung gagastosin nyo sa pagkakarera, konti lang. Kung sakto lang yung budget nyo, sakto lang yun. Hindi na masyado malaki gastos nyo kada karera. Tulad ng malalaking loop, katulad ko, magkukuha ako ng singsing, higit 20. 6 na set, 5 set, ganun. O gaano karaming ipiprepare mo mga breeder doon. Breeder pa lang, gastos na hanggang sa lumipad. Diba? Training, hanggang sa sumali sa karera. Puro gastos yun. Yun, kung ililista ko, hindi makaka-arok yung mga benta-benta na to. Tapos yung panalo, puta, liit na porsyento mga kaamigo. Maliit na porsyento para manalo ka sa karera ng kalapate. Napakaliit. Swertihan na lang talaga. Ang pagkakarera, magagaling ang kalapati mo, kung wala kang swerte, di ka mananalo. Pero kung magagaling na ang kalapati mo at may swerte ka sa mga karerang ganito, magtatamasa ka ng panalo. Ayan ang sikreto ng pagkakarera ng kalapate. Dapat, magaling na kalapati mo, may swerte pa. Naniniwala ako doon. Kaya maraming salamat sa inyong lahat mga kaamigo at mga kalapatids. Sa susunod muli, magkukwento uli ako ng about sa mga kalapate at yung naging buhay-buhay ko. Ayan mga kaamigo, salamat, like, share, and subscribe. Ingat! With Punong Ministro Loft TV.